Pagkatapos kong isampay yung nilabhan ng aming washing charis, ay nag-aya naman itong aking panganay na pumunta dito sa bayan para bumili ng kanyang blouse na uniform. Nakarating na nga kami dito sa bayan at ang una naming pinuntahan ay itong Butika Mika. Dito kasi nabibili yung maintenance na gamot ng kanilang lola. Buti na lamang ay kakaunti pa lang ang customer kaya heto at nakabili ka agad ako ng bibilhin kong gamot. At nandito na kami sa isang pwesto kung saan may tinda silang blouse na kagaya sa blouse ng paralan kung saan pumapasok yung aking anak. Yan at abala na yung tindera na naghahanap ng size ng aking anak para isukat niya. Buti na lamang ay may tinda pa sila dito para naman hindi na kami maghanap pa. Nang mabili at makuha na namin yung mga sadya namin dito sa bayan ay heto nga at nakasakay na kami ng tricycle pa uwi. Alas 9:30 nang patungo kami rito sa bayan kanina. Ngayong pauwi na kami ay alas 10:30 na. Hapon na at mukhang uulan pa. 4:50. 4:45 na ng hapon. Pero tignan nyo naman, may araw pa. Oh, ayan oh. Oh. Kaya kailangan ko na kunin yung aking mga sinampay. Ayan oh, mahangin. Ay! Ito medyo basa pa yung baywang niya kaya bigyan muna siya. Ilipat ko ito dyan. At dyan ko tatanggalin sa mga hanger. Ay, dumidilim sa banda doon. At saka medyo may kulog. Makulog siya. Kahapon at saka nung nakaraan hindi umulan. Baka sigurado ngayon uulan. At saka may balita na may bagyo daw. Pero hindi ko pa alam kung saan banda. Dito sa Luzon, o Mindanao, o Visayas. Makulog. Mas madali kasi magtupi pag nakasiparit yung gamit sa pants. Nahulog na. Ay, susunugin ko pa pala yung inalisan ko kaninang umaga dyan sa likuran. Tuyong-tuyo na yun. Buti at naalala ko. Dahil sigurado kapag uulan ito, na pupuno yan ng tubig. Kulang kasi yung panambak na nilagay. Kapag nagka-budget na ulit saka nagpapadeliver ng lupa. Yan. Ganyan kadami yung nilabhan ko. Isang linggo. Meron pa doon o hindi lahat nalabhan. At ako ay magsusunog ng basura dito sa likuran. Ay, ang init. Pero may nakulog. Grabe ang init. Init. Yan. Madilim. Pero may araw. Saan ka pa?
Pero dito, banda rito, oh, 'di ba? Ang linaw. Medyo maliwanag. Pero doon sa kalahati, maulap. Mukhang babagsak ang malakas na ulan. Kaya kailangan ko nang sunugin 'yan. Nasunog na yung sinusunog ko dun sa aming likuran. Ngayon naman, ito oh. Nabili namin talong kanina dun sa bayan. Ihahanda ko naman itong talong na ulam namin. Nabili ko kanina sa bayan. Nasa 35 pesos yata ito. Masakit. Ano kayong nalagay dito? Wala, may nalagay na ko. Oh. Tinik. Ang gagawin namin luto dito ay tinuno. Yung Tagalog tinuno. Basta tinuno, tortang talong ba? At bago namin ito isalang sa uling, kailangan ganyan oh, para maluto sa loob. Tusukin ng tinidor. Yan. Para maluto sa loob. Habang yung aking anak, nagpapaapoy doon. Kahoy. Yung gagamitin namin kasi walang stock na uling. Yung inipon kong uling galing sa mga kahoy tuwing nagluluto ako gamit ang kahoy, wala. Hindi ko alam kung saan napunta. Natapon yata. Kaya ayan, nagpapako yung aking anak ng kahoy. Yan, ganyan. Tusok-tusukin para maluto sa loob niya. Inihaw pala ang Tagalog ng ay, pambihirang buhay. Inihaw. Iihawin na namin ito habang hindi pa dumarating si Haring Ulam. Kasi ayan o, nagbabadya. Ayos lang naman kasi may bubong yung paglulutuan namin. Pero mas maigi nang gawin. Kasi matrabaho ito eh. Pagkatapos nito, babalatan at saka lalagyan ng egg. Di ba? Kahit na at least nakapag-ulam ng masarap na tortang talong. Pero masakit yun, oh, nalagyan ng ganito. Naiganin ko kanina. Dodoblihin pa talaga. Pagbasan? Ay, dyan, ikargang ka lang.
Good evening, luto na pala yung tortang tarong at ito na lang yung natira. I-flex ko bago pa tuluyang maubos. Ayan, kain po tayo. Kain.